Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Sa puntong ito ay i-update natin ng ating mga kababayan. Bagamat nag-live kanina si Ka Eric at makikita niyo po sa mga live videos dyan sa gallery na mayroon tayong pagpapaliwanag hinggil dito sa ipinadala na supplemental affidavit, kopya ng supplemental affidavit ni Ramil Madriaga. Ang tinatawag na smoking gun and star witness ni Luistro, ni Maleta Gang at ng kanyang mga alipores kagaya ito ni Tere Ridon na sinipa ni Pangulong Duterte dahil sa travel ng travel, ikot ng ikot gamit ang pondo ng mga mamamayan kaya sinipa sa pagiging head ng Urban Poor Office during the time of former President Duterte. So mga kababayan, malinaw po na maraming tumutulong kay Vice President Sara Duterte dahil nababahala sila na itong panibagong gimmick ng script na ibinigay kay Ramil Madriaga ay idinadawit na po niya si Pangulong Duterte. Idinadawit na po niya si former President Duterte na kunwari naging handler niya and he was directly reporting to former President Duterte. Well, that is farthest from truth. Sapagkat si Madriaga po ay mayroong consistent na criminal records at ito po ay na-identify mismo ng Philippine National Police na isa sa mga highly organized crime group na nag-ooperate for kidnap for ransom, gun smuggling, gun running, and gun for hire. So hindi po yun ang mga tipo na pagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte. Number two, gagamitin nila ito ngayon para magsinungaling sa Senado, sa Kongreso, sa House Committee on Injustice. At isa po sa kanyang gagawin ay ituturo niya, batay doon sa affidavit na nabasa ko kagabi, supplemental affidavit, na si Pangulong Duterte ay nag-set up ng meeting di umano sa isang Chinese national. Wow! Si Pangulong Duterte magse-set up ng meeting with a Chinese national para ibigay ang 175 million pesos na campaign fund contribution para kay Vice President Sara Duterte talaga, ha? So ibig sabihin parang kagaya ni Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ang closeness and trust and confidence ni Pangulong Duterte kay Madriaga. Never heard nga ito, no? Except for pictures and laway na pinapakita niya na siya ay kilala at close sa mga Duterte, wala nang ibang nagpapatotoo na kilala siya ng mga Duterte. At hindi nga siya ma-identify mismo ng chief ng Vice Presidential Security Group na nakatrabaho o nakilala niya. So, the Madriaga story is a Bikoy story. Isa po itong script na ginamit para sirain noon si Pangulong Duterte at ngayon ay ginamit na naman ng grupo nila Trillanes upon the funding and operational control na nila Marcos at Romualdez. Sapagkat itong kwento na nagbigay ng 175 million pesos kay Madriaga, ang isang Chinese national, sa utos ni Pangulong Duterte ang set up ng meeting, it doesn't add up to reality. Hindi tumutugma sa kung ano ang pagkatao ni Pangulong Duterte at kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan nito sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang pamilya o sa kanyang mga political na mga gawain. Definitely not a Madriaga, and definitely ipinilit isingit sa script ni Madriaga today sa House Committee on Injustice ang pagkakaroon ng kwento na na-involve si Pangulong Duterte at may Chinese angle para panalabasin po na si Sara Duterte binabankroll ng Chinese intelligence at si Madriaga ay inutusan ni Pangulong Duterte na mag-operate para tulungan si Sara Duterte. Talaga, ha? Mga kwentong pangbarbero. Pero kailangan po nating bigyan ito ng pagpupuna sapagkat ang pattern na ito ay ginamit na rin po nila Sunny Boy the Big Joke Trillanes nang ibinulgar ito ni Bikoy na ngayon ay nakakulong sa kasong multiple murder and rent a car, carnapping sa Bicol. Okay. So ang script na yon na pinamagat